Ginoong Gonzales, o sige tumawag ka ng pulis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon, sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, maya-maya dumating na rin po yung mga pulis. Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Ano po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari, tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, sir. Kako, matagal na po ako nagbabike, may git 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So, ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector. Minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Opo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo ginawa. gagawin sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong action mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mo Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala po. walang hamunan. Basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang, Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. yung pagtapik. Opo, Kaya kahinabol niya. opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun na po nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya? Siguro, Hindi, siguro. From your perspective as a biker, nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi ka malaglag, opo, opo. hindi ka maipit, tinapik mong kotse niya na, uy, andito ako, Opo. bike lane naman ito. Opo. Kasalanan mo ba yon? Kasalanan niya po. Ha? Kasalanan niya po. Kasalanan niya. Kasi pumasok siya sa bike lane po. So, ganon. Opo. So, ang tingin mo, sa tingin niya, kasalanan mo yung pagtapik ng kotse niya. Opo. Okay. Thank you. Any more Salamat, questions, Your Senator JB, before we switch to Mr. Gonzales? Banjula? Ako, maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon man pong siguro bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So, hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So, anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr.
Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Ha? So, Naintindihan, magsabi ka ng totoo, ha? naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po Tayo, ako, hindi po, yung yung totoo totoo lang lang, po, yung yung totoo totoo lang, lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Yung Continue. po, yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador. Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuan? Nakita mo? Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya hindi- nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng that's it. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Sandali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your At Honor, saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na, hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan. Meron lang available sa PNP na may sound. Sige, please. Ako nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play.
Sige. Sabay pa gano'n dyan. Siyempre, oh. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, To shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. kilala mo yun. Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas. Kasama po si Mr. Bandiola. Inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Kaya tuloy ka muna doon. Doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho. Yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawa dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. O, Inaamin batok ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Sa susunod na pagkakataon, hindi na makakapigil ang may hawak ng baril. Paano kung walang CCTV? In the face of these questions and concerns, your Senate is taking responsibility to do what must be done. Since roads are intended for everyone's use, it is but natural and incumbent upon us to craft laws and policies that adequately address everyone's concerns in relation to road usage. Taking off from the valuable input of our advocacy groups, let us transform our road environment into one that is friendly and safe for all. Magkaroon tayo ng global na pananaw sa pagtugon sa ating problema sa traffic. A global perspective means that we look at the traffic problem holistically, taking into account the individual users, the pedestrians, the cyclists, including even the environment as well as the economy. Nais kong magpapasalamat sa iyong lahat sa pagdalo sa hearing na ito. Lalong-lalo na kay Mr. Alan Bandiola dahil sa likod ng lahat ng abala at takot na nararamdaman mo sa loob nitong mga nagdaang linggo. Pinili mo pa rin pumunta at ibahagi ang inyong testimonya. Salamat din kay Mr. Wilfredo Gonzales dahil hindi man nagkakatugma ang lahat ng detalye, malaking bagay na rin na andito po kayo kaya kahit na kayo ay may karamdaman. I also wish to thank all the government agencies, the private, well-meaning citizens, as well as our various road safety advocacy groups for heeding the invitation of this committee to shed light on this incident. With your help, we can ensure that our roads are safer and can be equitably shared, not just by the privileged few, but by all. So with that, again, nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong presensya. Thank you. The PNP, General Torre, General Attorney Fortun, Earl Bandiola, Alan Bandiola, sa inyong lahat. Maraming salamat po, General Lucas. The hearing is hereby adjourned.